Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 681. Guan Yulan. Sige, nakuha ko na. Tahimik na tumanggaw si Yezuan. Ang sect master ng Shattered Cloud Sect ay nagtanong, ikaw ay isang disipulo ng Shattered Cloud Sect. Paano ka naging level 6 king? Nakapasok ako sa Strength Realm sa Heavenly Water Continent at nakarating sa Blood Rock Continent. Pagkatapos, nakuha ko ang mana ng isang Empty God Realm King. Si Yezuan ay gumawa ng random na dahilan. I see, masyadong mahirap ang Heavenly Water Continent. Maraming mga henyo doon, ngunit sila ay inilibing dahil sa kakulangan ng Yuan Chi at cultivation resources. Bumantong hininga ang Sect Master ng Shattered Cloud Sect. Sect Master, ang Empress ba ay isang Empty God Realm Great Emperor? Tanong muli ni Yezuan. Mas inaalala niya ito. Hindi, ang Empress ay hindi maaaring maging isang dakilang emperador dahil hindi niya pinutol ang kanyang 7 emosyon at 6 na pagnanasa. Umiling ang Sect Master ng Shattered Cloud Sect. Nang marinig ang sagot na ito, gumaan ang loob ni Yezuan. Dahil ang Empress ay hindi isang Empty God Realm Great Emperor, hindi niya kailangang matakot. Kapag ang oras ay tama, hahanapin niya si Guan Yulan at tingnan kung maaari niyang gisingin ang alaala nito. Sect Master, dahil teritoryo mo ang Shattered Cloud Island, aalis na ako. Naikuyong ni Yezuan ang kanyang kamao sa Sect Master ng Shattered Cloud Sect. Buntong hininga, umalis ka na agad. Kung alam ng mga enforcer ng dagat na ikaw ay isang raider, mamamatay ka. Bumantong hininga ang Sect Master ng Shattered Cloud Sect. Sect Master, ingat ka. Ayaw ni Yezuan na magdulot ng gulo para sa Sect Master, kaya umalis siya sa Shattered Cloud Island. Sa pagkakataong ito, lampas na sa inaasahan niya. Hindi niya inaasahan na may makakatagpo siya mula sa Heavenly Water Continent sa Chaotic Astral Ocean. Gayunpaman, may bahid ng puot sa kanyang puso. Pilit na binura ang alaala ni Guan Yulan. Hindi yun ang kanyang sariling kalooban. Sa makatuwid, kinailangan siyang balikan ni Yezuan. Anong lakas ng loob mong pilitin na burahin ang alaala ni Yulan? Malamig na sabi ni Yezuan sa kanyang puso at mabilis na umalis. Dahil ang Empress ay hindi isang Empty God Realm Great Emperor, maaari siyang pumunta sa Empress's Pirates kapag nakapasok siya sa level 7 King. Pero sa ngayon, mas mabuting gumawa muna ng breakthrough. Mayroong ilang level 6 at 7 na pirata sa paligid ng Shattered Cloud Island, ngunit upang hindi magdulot ng gulo para sa Sect Master ng Shattered Cloud Sect, nagpa siya si Yezuan na lumayo pa. Lumipad siya sa ibabaw ng dagat sa loob ng 2 araw at nakarating sa isang angkop na lugar para sa pag-level up. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay isang level 7 pirate group. 8 Baron Swordsmanship, Sword Break ang 8 Baron. Lumipad si Yezuan sa labas ng isla at naglunsad ng pag-atake sa array formation. Napakahina ng porma sayon sa pasukan ng protection na porma sayon ng isla dahil madalas itong nabubuksan. Ito ang pinakaangkop na lugar para sa pag-atake. Gayunpaman, dahil ang antas ng isla ay medyo mataas, ang espada ay hindi makalusot dito. Masyadong malakas ang pag-atake sa Island Guard Array, at agad itong nakakuha ng atensyon ng mga pirata. Kasabay nito, nakatawag din ito ng atensyon ng isang tao sa hindi kalayuan. Ilang daang kilometro sa hilaga ng isla, mayroong isang malaking figure. Ito ay isang malaking lobo na may mga pakpak na pilak, at sa likod ng malaking lobo ay nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng puti. Kung narito si Yezuan, tiyak na makikilala niya siya sa isang sulyap. Itong babaeng nakaputi ay si Guan Yulan, ang taong hinahanap niya. 15 taong gulang si Yezuan nang pumasok siya sa Shattered Cloud Sect, at ngayon ay 22 taong gulang na siya. Sa makatuwid, maraming taon na ang nakalipas mula noong umalis si Guan Yulan sa kontinente ng Tianshui. Ang dalagita noon ay naging payat at matikas na babae. Nawala ang kanyang kabataan at naging mas mature. Sa sandaling ito, tumingin siya sa direksyon ng tunog at marahang tinapik ang likod ng higanteng lobo. Ang silver-winged giant wolf ay agad na naunawaan at naging isang stream ng liwanag at lumipad. Para kay Yezuan,
hindi niya alam na inaatake niya ang isang isla na nagpoprotekta sa Pormasayon. Bigla niyang naramdaman na may mali. Agad siyang lumingon at nakita niya ang isang daloy ng liwanag na mabilis na papalapit sa kanya. Ang Maritime Enforcer ba? Subconsciously niyang naisip. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang asul na aura ng espada ang biglang hamampas sa kanya. Napakabilis. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Agad siyang tumigil sa pag-atake sa isla at mabilis na umiwas. Attribute ng tubig. Hindi, ito ay katangian ng kidlat. Panipi. Nag-react siya. Ang aura ng espada na ito ay asul, ngunit hindi ito sa katangian ng tubig. Ito ay dahil ang sword aura na ito ay naglalaman ng isang uri ng enerhiya na nagpapalpitate sa puso ng isang tao. Gayunpaman, nang si Yezuan ay malapit ng mag-counter-attack, napagtanto niya na ang papasok na tao ay medyo pamilyar. Guan Yulan. Gulat na bulalas ni Yezuan. Si Guan Yulan, na nakaupo sa likod ng silver-winged howling sky wolf, ay natigilan din nang marinig niya ang bulalas ni Yezuan. Naramdaman din niya na medyo pamilyar si Yezuan, ngunit wala siyang maalala sa kanya. Ang kanyang alaala ay binura ni Bichingxia, ngunit naalala ng silver-winged howling sky wolf si Yezuan. Ang silver-winged howling sky wolf ay napaungol sa langit at pagkatapos ay sumugod kay Yezuan. Tila naging napaka-emosyonal. Agad na tumalon si Guan Yulan pababa mula sa likuran nito at muling hinampas si Yezuan. Damn it! Mabilis na umiwas si Yezuan at naghanda upang patayin ang silver-winged howling sky wolf na sumusulpot sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang pangalan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Xingyu. Kasabay nito, napansin din niya na ang silver-winged howling sky wolf na ito ay tila hindi galit sa kanya. Puno ng saya ang mga mata nito. Lobo. Xingyu. Muling bulalas ni Yezuan. Ang silver-winged howling sky wolf ay sumugod sa gilid ni Yezuan at magiliw na hinaplos ang ulo nito kay Yezuan. Kahit na ilang taon na nitong hindi nakita si Yezuan, naalala pa rin ni Xingyu ang pabango ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, nang ipanganak ito, nakita nito sina Yezuan at Guan Yulan sa sandaling imulat nito ang mga mata. Hindi ko akalain na lumaki ka pala. Inabot ni Yezuan at tinapik ang ulo ni Xingyu. Pagkaraan ng ilang taon, si Xingyu ay lumaki mula sa isang maliit na anak ng lobo tungo sa isang higanteng lobo na mas malaki pa sa isang tangke. Tumubo pa ito ng isang pares ng mga pakpak na pilak. Tila na ito ay sumailalim sa mutation. Napatulala si Guan Yulan na nasa hindi kalayuan nang makita ang eksenang ito. Ang silver-winged howling sky wolf na hindi nagpasakop sa Empress ay talagang handang tapikin ng kakaibang lalaki sa ulo. Ano ang nangyayari? Raider, anong sorcery ang ginamit mo? Galit na sigaw ni Guan Yulan. Pagkukulam, nagtaas ng kilay si Yezuan at sinabing, Yulan, hindi mo ba ako naaalala? Bakit naman kita aalalahanin? Natigilan si Guan Yulan. Naramdaman niya na medyo pamilyar si Yezuan, ngunit wala siyang maalala na may kaugnayan sa kanya. Parang nabura na talaga ang alaala niya. Masakit ang ulo ni Yezuan. Hindi niya alam kung paano gisingin ang alaala ni Guan Yulan. Ito ay magiging mahirap. Gayunpaman, habang siya ay nag-iisip, isa pang sinag ng aura ng espada ang biglang umatake. Nagulat si Yezuan at nagmamadaling umiwas. Ang sinag ng asul na sword aura na ito ay naglalaman ng napakalaking lakas at tumawid sa Xingyu. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay nagkaroon ng acceleration ng hangin at ang repulsive force ng gravity space. Kung hindi, nahati siya sa kalahati. Nagmamadaling napaungol si Xingyu, ngunit kumilos si Guan Yulan na parang hindi niya narinig at nagpatuloy sa pag-atake. Kabanata 682. Ipinagbabawal na Lightning Ground. Hari ng ikapitong baitang, katangian ng kidlat. Nakita ni Yezuan ang kaharian ni Guan Yulan. Tulad ng sinabi ng sect master ng Shattering Cloud Sect, si Guan Yulan ay isang ikapitong baitang king at malapit nang makapasok sa ikawalong baitang. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon si Guan Yulan ng kakaibang katangian ng kidlat, tulad ni Lan Yu. Bagamat pareho silang katangian ng kidlat, si Lan Yu ay mas mahina kaysa kay Guan Yulan. Ang isa ay isang ikatlong baitang king, habang ang isa ay malapit nang makapasok sa ikawalong baitang. Bagamat naramdaman ni Guan Yulan na pamilyar si Yezuan, hindi niya ito maalala.
Isa siya sa mga general ng Empress, at nakita niya si Ye Zuan na umaatake sa isla. Sa makatuwid, si Ye Zuan ay kanyang kaaway. Parusa ng langit. Ang mga kidlat ay tumama mula sa kalangitan. Si Ye Zuan ay hindi nang ahas na maging pabaya at mabilis na umiwas. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Nabura na ang alaala ni Yulan at hindi na niya ako nakikilala. Kahit nandito ako, wala akong magagawa. Panipi, malungkot ang mukha ni Ye Zuan. Pakiramdam niya ay napakalakas ng labanan ni Guan Yulan. Higit sa lahat, hindi siya makalaban. Umalis. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Ye Zuan na umalis muna. Wala siyang ideya sa sandaling ito, kaya maaari na lamang siyang umalis. Pagbalik niya sa Mount Zuan Zhongshan, tatanungin niya si Hermit Zuan Zhongshan kung may paraan para magising ang kanyang alaala. Gusto mong umalis. Namilog ang mga mata ni Guan Yulan at agad siyang hinabol. Si Guan Yulan ay dinala sa Chaotic Astral Ocean noong siya ay teenager. Siguradong marami siyang nasabi sa mga nakaraang taon. Halimbawa, lumaki siya sa Chaotic Astral Ocean at walang pamilya o kaibigan. Sa makatuwid, hindi siya maniniwala sa anumang sinabi ni Ye Zuan. Yulan, magkita ulit tayo. Malakas na sigaw ni Ye Zuan habang direktang ginagamit niya ang gravity space para harangan si Guan Yulan. Gayunpaman, ang lakas ni Guan Yulan ay lampas sa kanyang imahinasyon. Pagpapabilis ng kidlat. Biglang sumabog si Guan Yulan. Ang kanyang kasalukuyang bilis ay nalampasan na ang Silver-Winged Sky Howling Wolf. Ang Silver-Winged Sky Howling Wolf ay mabilis na lumaki sa nakalipas na ilang taon. Ang lakas ng labanan nito ay maihahambing sa isang hari sa ika-8 baitang at ang bilis nito ay maihahambing sa isang hari sa ika-9 na baitang. Gayunpaman, ang lightning acceleration ni Guan Yulan ay lightning acceleration at mas mabilis itong Howling Wolf. F***6. Nagulat si Ye Zuan. Nagmamadali niyang pinakondensed ang wind wings at ginamit ang repulsive force ng gravity space para bumilis. Gayunpaman, ang naging dahilan kung bakit siya walang magawa ay ang bilis ni Guan Yulan ay si Yulan. Yulan's, I, and Yulan's is. Pakiramdam ni Ye Zuan ay walang magawa sa kanyang puso. Nakilala siya ng isa, ngunit ang isa ay hindi. Ito ay masyadong madrama. Ang gusto niyang gawin ngayon ay pataasin ang kanyang bilis sa level ng level 7 King. Pagkatapos, hahanapin niya ang Empress at tingnan kung may paraan ito para matulungan siya. Gayunpaman, siya ay si Yulan. Habang tumakas si Ye Zuan, ginamit niya ang kanyang repulsive force para harangin si Guan Yulan. Gayunpaman, napakataas ng pangunawa ni Guan Yulan sa lightning acceleration. Profound. Kahit na nakaharang sa kanya ang nakakasuklam na puwersa, ang bilis niya ay katumbas pa rin ng kay Ye Zuan. Marauder, hindi ka makakatakas. Sigaw ni Guan Yulan sa likod. Tumingin si Ye Zuan sa likod niya at pinalaki si Guan Yulan. Pagkatapos ng ilang taon na hindi siya nakita, ang figure ni Guan Yulan ay naging mas mabuti at mas mature. Gayunpaman, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpalamig sa puso ni Ye Zuan. Noong tatagos na sana sila sa huling layer ng Belo, bigla silang naantala ng Shattering Cloud Sects by Sect Master, si Zhou Kang. Iniisip na ngayon ni Ye Zuan na sa susunod na pagbalik niya sa Heavenly Water Continent, huhukayan niya ang bangkay ni Zhou Kang at latigo ito para mailabas ang kanyang galit. Dalawang tao, ang isa ay tumatakas, ang isa ay naghahabol. Si Whisper, na may hahalintulad sa isang level 8 king, ay umungal habang sumusunod siya. Sinundan nito si Guan Yulan sa loob ng maraming taon, kaya ang IQ nito ay hindi mas mababa kaysa sa tao. Naiintindihan nito ang mga salita ni Guan Yulan, ngunit hindi maintindihan ni Guan Yulan ang mga salita nito. Si Guan Yulan ay palaging naniniwala na si Ye Zuan ay gumamit ng isang uri ng panlilinlang upang supilan si Qingyu, kaya siya ay walang humpay na hinahabol siya. Wala nang ibang pagpipilian si Ye Zuan. Sa sandaling ito, ang tanging magagawa niya ay tumakas at magpatuloy sa pagtakas. Kapag naubos ang Xin Qi ni Guan Yulan, makakatakas siya. Gayunpaman, pagkatapos na kumilos ang dalawa ng buong bilis sa loob ng ilang oras, isang isla ang biglang lumitaw sa harap ni Ye Zuan. Isang isla na walang proteksyon na porma sayon. Panipi, tumingin si Ye Zuan sa harap niya na may pagtataka. Ang islang ito ay walang proteksyon na porma sayon.
Iyon talaga ang gusto niya. Hanggat lumapag siya sa lupa, magagamit niya ang kanyang mga paa sa pagtakbo. Mayroon siyang earth movement technique para tumakbo sa lupa, at wind acceleration technique para lumipad sa himpapawid. Gayunpaman, huwag kalimutan na mayroon pa rin siyang 4 na agility advancement, na maaaring tumaas ang kanyang bilis ng paggalaw ng 40%. Pagdating ng oras, tiyak na magagawa niyang magbukas ng distansya sa isang iglap nang hindi nauubos ang true chi ni Guan Yulan. Gayunpaman, nang makita ni Guan Yulan ang islang ito, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Narinig na niya ang islang ito dati. Isa ito sa 10 Forbidden Lands ng Chaotic Astral Ocean, ang Thunder Forbidden Land. Nabalitaan na ang islang ito ay napakahiwaga at panapanahong tatamaan ng Chaotic Astral Lightning. Bagaman ito ay mukhang mapayapa kung minsan, ito ay talagang lubhang mapanganib. Pagkatapos ng lahat, ang ilang Chaotic Astral Lightning ay maaaring pumatay ng isang Void God Realm Pinnacle King. Maging ang Empress ay hindi nang ahas na pumasok sa Thunder Forbidden Land, kaya nag-alinlangan si Guan Yulan. Gayunpaman, nang makita niyang hindi nabawasan ang bilis ni Yezuan, gumawa siya ng desisyon. Chase, para kay Yezuan, hindi niya alam kung ano ang islang ito. Ito ay dahil ang kanyang nautical chart ay may isang pangalan lamang, Heavenly Thunder Island. Kung sinabi sa chart ang Thunder Forbidden Land, tiyak na liliko siya. Nandito na tayo. Nagmamadaling pumasok si Yezuan sa Thunder Forbidden Land at mabilis na lumapag. Naghahanda na gamitin ang kanyang mga binti upang buksan ang distansya sa pagitan niya at ni Guan Yulan. Napakabilis ng kanyang bilis, agad na lumawak ang distansya sa pagitan nila. Paano biglang tumaas ang bilis niya? Tumingin si Guan Yulan sa likod ni Yezuan at labis na nalilito, ngunit determinado siyang humabol, kaya agad niyang sinabi kay Qingyu, huwag kang pumasok. Ang Silver-Winged Sky Howling Wolf, si Qingyu, ay hindi sinasadyang nakapasok sa Thunder Forbidden Land nang siya ay gumagala mag-isa, at aksidenteng natama ng Chaotic Astral Lightning, na halos mawalan ng buhay. Sa makatuwid, nagkaroon ito ng matinding takot sa lugar na ito. Nakatingin lang ito sa pagpasok ni Yezuan at Guan Yulan. Nanalangin ito sa kanyang puso na ang Heavenly Thunder Forbidden Area ay hindi biglang maging marahas. Kung hindi, nasa panganib sina Yezuan at Guan Yulan. Sa oras na ito, sina Yezuan at Guan Yulan ay parehong pumasok sa Thunder Forbidden Land, at si Yezuan, na may 40% na pagtaas sa bilis, ay nagbukas na ng distansya sa pagitan nila. Gayunpaman, 1 minuto lamang matapos nilang makapasok sa Thunder Forbidden Land. Bakit mas maraming ulap sa langit? Panipi, nagulat si Yezuan, at nakitang may mga electric snake na lumalangoy sa mga ulap. Ang mga ito ay hindi ordinaryong ulap, ngunit thundercloud. Hindi maganda, Chaotic Astral Lightning. Bumaba ang mukha niya. Kabanata 683. Crisis. Sa sandaling ito, ang thundercloud sa itaas ng ulo ni Yezuan ay napakalaki. Kinokolekta nito si Yuan Chi ng langit at lupa na parang lalabas na lahat. Bago pumasok sa Chaotic Astral Ocean, narinig ni Yezuan ang tungkol sa Chaotic Astral Lightning. Gayunpaman, nalaman niya kalaunan na ang Chaotic Astral Lightning ay mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Ang Chaotic Astral Lightning ay may epekto sa pagsubaybay. Kung mas malakas ang aura, mas malapit ang Chaotic Astral Lightning na dumarating. Boom! Habang nag-iisip si Yezuan, isang kidlat ang tumama. Mabilis niya itong sinulyapan at nakita niyang 1,000 metro ang layo nito sa kanya. Wala siyang katangiang kidlat at walang panlaban sa Chaotic Astral Lightning. Ang Chaotic Astral Lightning na ito ay halos matakot sa kanya hanggang sa mamatay. Boom! Biglang tumama ang isa pang bolt ng Chaotic Astral Lightning mula sa kanyang likuran. Mabilis na lumingon si Yezuan at nalaman na naabutan siya ni Guan Yulan habang nag-aalangan siya. Ang pangalawang bolt ng Chaotic Astral Lightning ay tumama malapit sa Guan Yulan. Mabilis siyang tumingala at nakita niyang napapadalas na ang mga ahas ng kidlat sa thundercloud. Tila magsisimula na ang isang Chaotic Astral Lightning Fist. Hindi maganda, kailangan kong makaalis dito sa lalong madaling panahon. Nagdilim ang mukha ni Yezuan. Mabilis siyang tumalikod at sumugod papunta kay Guan Yulan.
Gusto mong makipag-away dito. Hindi rin maganda ang ekspresyon ni Guan Yulan. Nang makitang sumugod si Ye Zuan, agad siyang naglunsad ng pag-atake. Maaaring iwasan ni Ye Zuan ang kanyang mga pag-atake kapag sila ay nasa ere. Ngayong nasa lupa na sila, ang mga pag-atake ni Guan Yulan ay hindi man lang banta sa kanya. Huwag ka muna mag-away, aalis muna tayo. Mabilis na sumigaw si Ye Zuan. Gayunpaman, walang pakialam si Guan Yulan at buong lakas niyang inatake si Ye Zuan. Whoosh! 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 Sunod-sunod na iniwasan ni Ye Zuan ang Sword Shi. Hindi lang iyan, patuloy na inaatake ni Guan Yulan si Ye Zuan gamit ang Heavenly Punishment. Biglang dumami ang mga kidlat na lumitaw sa Forbidden Thunderground, at ang tunog ay palakas ng palakas. Sa kabutihang palad, ang Heavenly Punishment ni Guan Yulan ay ibang-iba sa Chaotic Astral Lightning. Ang kidlat ng Skylaw ay napakanipis, at ito ay pinalapot mula sa tuktok ng ulo, kaya ang landas ay napakatuwid. Napakakapal ng Chaotic Astral Lightning at napakadilim din ng kulay nito. Ito ay binaril mula sa thunderclouds at pagkatapos subaybayan ang aura ni Ye Zuan, ito ay patuloy na babalik. Gayunpaman, hindi alintana kung ito ay ang Heavenly Punishment o ang Chaotic Astral Lightning, kailangan ni Ye Zuan na iwasan silang lahat. Kahit na nakita na ang mga aksyon ni Guan Yulan, hindi pa rin tumakas si Ye Zuan. Sa halip, naghanda siyang lampasan si Guan Yulan at hayaan itong habulin siya palabas ng Forbidden Sky Thundergrounds. Gayunpaman, sa sandaling ito, boom! Boom! Dalawang bolts ng Chaotic Astral Lightning ang sabay na tumama sa paligid ni Guan Yulan. Sa pagkakataong ito, hindi nakalmado si Guan Yulan at mabilis na kumilos. Bagamat ang ilan sa mga Riot Astral Thunder na ito ay napakahina at hindi kayang pumatay ng isang antas ng isang hari, hindi matukoy ng mga tao kung sila ay malakas o mahina, kaya kailangan nilang iwasan ang mga ito. Matapos lumitaw ang dalawang Chaotic Star Thunder, ang buong Forbidden Sky Thundergrounds ay naging hindi mapakali. Nagsimula na ang Star Thunder Feast. Boom! 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 Sunod-sunod na bumagsak ang bolts of Chaotic Astral Lightning, ang dalas ng ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Nagdilim ang mga ekspresyon ni Ye Zuan at Guan Yulan habang patuloy silang umiiwas. Ngayon, tumigil din si Guan Yulan sa pag-atake kay Ye Zuan at nagsimulang umiwas sa Chaotic Astral Lightning. Gayunpaman, may kakayahan ang Chaotic Astral Lightning na subaybayan ang mga aura. Siya ay nasa himpapawid, habang si Ye Zuan ay nasa lupa. Bukod dito, siya ay isang level 7 king at malapit nang makapasok sa level 8 king, habang si Ye Zuan ay isang level 6 king lamang. Sa makatuwid, ang Chaotic Astral Lightning ay natural na unang target siya. Hindi maganda. Biglang naisip ito ni Ye Zuan at nagmamadaling pinaalalahanan si Guan Yulan na dumaong sa lupa. Gayunpaman, sa sandaling ito, boom! 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 5 bolts ng Chaotic Astral Lightning ang sunod-sunod na tumama. Ang isa sa kanila ay nakatutok kay Ye Zuan, habang ang iba pang 4 ay nakatutok kay Guan Yulan. Kung 1 o 2 bolts lang ng Chaotic Astral Lightning, maiiwasan sila ni Guan Yulan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang 4 na bolts ng Chaotic Astral Lightning na tatama sa kanya. Boom! Bagamat mabilis na umiwas si Guan Yulan, 3 bolts lang ng Chaotic Astral Lightning ang nagawa niyang iwasan. Ang huli ay tumama sa kanyang diretsyo sa tuktok ng kanyang ulo. Guan Yulan! Napasigaw si Ye Zuan sa alarma habang mabilis siyang sumugod. Iba-iba ang lakas ng Chaotic Astral Lightning. Sa sandaling ito, maaari lamang ipagdasal ni Ye Zuan na ang Chaotic Astral Lightning na ito ay hindi masyadong malakas. Pagkatapos ng lahat, si Guan Yulan ay isang level 7 king. Gayunpaman, talagang masama ang swerte ni Guan Yulan. Ang kapangyarihan nitong Chaotic Astral Lightning ay sapat na para pumatay ng level 7 king. Matapos tamaan ng Chaotic Astral Lightning, biglang lumabo ang kamalayan ni Guan Yulan. Nagsimula na ring lumabo ang kanyang paningin. Nakita niya ang isang figure na mabilis na sumugod sa kanya. Ang figurang puti ay nahulog mula sa langit ng walang kapangyarihan. Nagmamadaling lumapit si Ye Zuan at nahuli si Guan Yulan. Gayunpaman, nang makausap niya si Guan Yulan, ang buong katawan niya ay nanginginig ng husto.
Matapos umikot ang chaotic astral lightning sa katawan ni Guan Yulan, ito ay nalipat sa kanyang katawan. Kung tamaan siya ng chaotic astral lightning na ito, malamang na mamatay siya agad. Maging ang mga labi ng chaotic astral lightning ay nagdulot sa kanya ng kaunting problema. Ang chaotic astral lightning ay umikot sa katawan ni Yezuan, na naging dahilan ng pagsirit ng kanyang mga kalamnan, buto, balat, laman, at mga laman loob. Buti na lang at nasa kanya pa rin ang bloodline ng Divine Tree of Life. Bukod dito, ang kanyang katawan ay napuno ng Earth Attribute True Energy. Bagamat hindi pinigilan ng Earth Attribute ang Lightning Attribute, ang Earth Attribute ay mas malakas ang resistensya ng True Energy sa kuryente kaysa sa iba pang attribute. Kung si Yezuan ay may katangiang tubig, kung gayon siya ay nasa matinding problema sa pagkakataong ito. Matapos pumasok ang chaotic astral lightning sa kanyang katawan, nang inig ang buong katawan ni Yezuan. Nakabawi lang siya pagkatapos ng mahabang panahon. Damn it! Kinagat ni Yezuan ang kanyang mga ngipin ng napakalakas na halos pumutok ang mga ito. Dali-dali niyang tiningnan ang aura ni Guan Yulan. Phew, may aura pa, pero sobrang gulo. Kailangan ko na itong gamutin agad. Dali-dali niyang hinubad ang interspatial ring ni Guan Yulan at nilamon iyon. Ding, nakalusot ang host para maging level 7 king. Tumunog ang system notification. Silang dalawa, ang isa ay level 6 king, at ang isa ay level 7 king. Pagkatapos nilang magsama-sama ang dalawa ay sumirit ang kanilang mga aura. Ngayong nakalusot na si Yezuan para maging level 7 na hari, ang kanyang aura ay naging mas malakas. Dagandong. Ang chaotic astral lightning ay tumama muli. Gayunpaman, pagkatapos na makalusot, ang bilis ni Yezuan ay napakabilis. Nagmamadali niyang binuhat si Guan Yulan at umalis. Ang mga aura ng dalawang antas ng pitong hari ay agad na ikinulong ng mga ulap sa kalangitan. Kasunod nito, ang chaotic astral lightning ay sunod-sunod na bumagsak ng may mahusay na katumpakan. Kung hindi nakalusot si Yezuan, malamang na natamaan na siya hanggang sa mamatay. Damn it, umalis na tayo dali. Si Yezuan ay labis na nagsisi. Bakit siya nakapasok sa islang ito? Higit sa lahat, naakit pa niya si Guan Yulan. Kung ang isa ay hindi naghanap ng kamatayan, hindi sila mamamatay. Si Guan Yulan ay tinamaan ng chaotic astral lightning. Sa kabutihang palad, mayroon siyang katangiang kidlat. Kung hindi, siya ay namatay mula sa welga na iyon. Kabanata 684. Wind Thunder Emperor. Binuhat ni Yezuan ang malubhang na sugatan na si Guan Yulan at tumakbo sa direksyong pinanggalingan nila sa napakabilis na bilis. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay mayroong isang illusory formation sa Forbidden Land of Thunder. Ano? Imposible yun. Bulalas ni Yezuan, ngunit ang kanyang boses ay agad na nalunod sa dagandong ng Riot Astral Thunder. Napakalakas pa rin ang direksyon ni Yezuan. Sa tansya niya, sa bilis niya, dapat ay umalis na siya sa Heavenly Thunder Island na ito. Gayunpaman, sa harap niya ay isang walang katapusang kahabaan ng lupain. Illusory formation. It must be an illusory formation. Agad namang nag-react si Yezuan. Ang Sky Thunder Island ay talagang kakaiba. Ilang buwan na siyang gumagala sa Riot Astral Ocean, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong karahasang eksena. Gayunpaman, hindi ito ang oras para isipin ito. Kailangan niyang mabilis na makahanap ng daan palabas. At least, kailangan niyang maghanap ng mapagtataguan. Gayunpaman, appetizer lang ang wave ng Riot Astral Thunder kanina. Ang serye ng Riot Astral Thunder ay mayroon ng hindi hihigit sa 6 na Riot Astral Thunder. Susunod, ito ay pagpunta sa break sa pamamagitan ng numerong iyon. Biglang may naramdaman si Yezuan. Tumangala siya at napagtanto na mahigit 10 Riot Astral Thunders ang bumagsak mula sa thundercloud sa isang iglap. F***. Bulalas ni Yezuan. Mahigit 10 Riot Astral Thunder ang lahat ay nakadirekta sa kanya, tinatakan ang lahat ng kanyang mga ruta sa pagtakas. Sa kanila, mayroong napakakapal na Riot Astral Thunder, na nagpatalsak sa kanya sa malamig na pawis. Halos hindi nakaiwas si Yezuan sa pag-ataking ito. Ngunit ito ay simula pa lamang. Boom! 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 Ang Riot Astral Thunder noon ay sunod-sunod. Ngayon, ito ay inilarawan bilang isang porma sayon.
Mayroong higit sa 10 riot astral thunder sa isang alon. Hindi nang ahas si Yezuan na maging pabaya. Nagamit na niya ang underground walking technique sa tuktok nito. Tumingin siya sa paligid at nakakita ng bangin. Sa katunayan, gusto niyang maghukay ng butas at mag-drill sa lupa, ngunit hindi ito pinayagan ng panahon. Sa sandaling ito, nakakita siya ng isang bangin. Agad niyang inilabas ang bawang sword at sumugod. Bawang wind-killing formation, skybreak. Boom! Ang mga dingding ng bangin na ito ay napakatigas, at si Tian Dashang ay halos hindi makagawa ng 1 metrong butas sa dingding. Muli, boom! Nabasag pa ng kaunti ang pader na bato, at ngayon ay sapat na para magtago silang dalawa. Gayunpaman, ang chaotic astral lightning ay tatama sa maraming direksyon, kaya hindi ito sapat. Ngunit sa sandaling ito, ding! Naintindihan ng host ang malalim na kahulugan ng Earth Shrinkang. Biglang may tumunog na notification at kinilig si Yezuan. Pagliit ng lupa sa 1 pulgada. Siya ay kawili-wiling nagulat. Talagang naintindihan na niya ang ikalawang antas ng world walking technique sa kritikal na sandaling ito, ang Earth Shrinkang technique. Ito ay magandang balita. Sa sandaling iyon, nakontrol niya ang bawang sword at nakuha ito. Sa sumunod na sandali, ginamit niya ang malalim na kahulugan ng Earth Shrinkang na ngayon lang niya naintindihan. Isang butas ang bumukas sa lupa, at dinala ni Yezuan si Guan Yulan dito. Bagamat makokontrol din ng King's Domain ang lupa, ang epekto ay mas malala kaysa sa pag-urong ng Earth. Sa sandaling ito, si Yezuan ay nakapasok na sa lupa, at nagpanatili ng 2 metrong espasyo sa paligid niya. Mabilis siyang bumaba, at ang bilis niya ay mas mabilis pa sa pagtakbo niya sa lupa. Ito ang malalim na kahulugan ng Earth Shrinkang. Boom! Bagamat si Yezuan ay pumasok sa lupa, ang chaotic astral lightning ay tumama pa rin sa lugar kung saan siya pumasok. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay nasa ilang libong metro na sa ibaba ng lupa. Bagamat malakas ang chaotic astral lightning, hindi na ito banta sa kanya. Huff! Huff! Huminto si Yezuan at nakahinga ng maluwag. Siya ay lumipat ng halos 10,000 metro pababa, at ang lupa na kanyang nabasag ay mabilis na nagsara pagkaalis niya, kaya ito ay sapat na upang takpan ang kanyang aura. Sa sandaling iyon, hinanap niya ang Chen Kunring ni Guan Yulan, pagkatapos ay kumuha ng gamot at nagmamadaling ginamo si Guan Yulan. Siyempre, ang pinakamabisang gamot ay ang kanyang dugo. Mayroon siyang bloodline ng Divine Tree of Life, kaya maaari ding gumaling ang kanyang dugo. Sa two-pronged treatment, sa wakas ay tumahimik ang aura ni Guan Yulan, ngunit wala pa rin siyang malay. Hindi ko alam kung kailan titigil ang chaotic astral lightning sa labas. Dapat kong gamitin ang underground movement technique para mahanap ang exit. Muling binuhat ni Yezuan si Guan Yulan. Sa sandaling ito, mayroon siyang malalim na kahulugan ng Earth Shrinkang, kaya malaya siyang nakagalaw sa ilalim ng lupa. Kaya naman, gusto niyang direktang pumasok sa ilalim ng isla at umalis sa dagat. Sa sandaling iyon, nagpatuloy siya sa paggalaw pababa. Ang Sky Thunder Island na ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Cracked Cloud Island sa nautical chart, ngunit walang nakakaalam kung gaano ito kataas. Si Yezuan ay patuloy na gumagalaw pababa, at nang siya ay 50,000 metro pababa, bigla siyang napalampas at nahulog mula sa kisame. Ano? Nagulat si Yezuan. Napagtanto niya na may ibang mundo dito. Kung ordinaryong kuweba lang, hindi na niya ito papansinin, pero may nakita siyang stone tablet. Zephyr Thunder Palace. Binasa ni Yezuan ang 3 salita sa stone tablet. Sa sandaling ito, biglang gumalaw ang kayakap niya. Bumaba si Yezuan at napagtanto na binuksan ni Guan Yulan ang kanyang mga mata. Mabilis niyang ibinaba si Guan Yulan na may mapagbantay na ekspresyon. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na, "Sisilakay agad si Guan Yulan." Gayunpaman, mali ang hula niya. Nang makita siya ni Guan Yulan, hindi siya umatake. Sa halip, mahina niyang sinabi, "Yezuan." Ano? Akala ni Yezuan ay nagkamali siya nang narinig. Sinubukan niyang alalahanin at napagtanto na hindi niya sinabi kay Guan Yulan ang kanyang pangalan. Paano nalaman ni Guan Yulan? Hindi kaya nakabawi na ang alaala niya? Nabawi mo na ba ang iyong alaala? Bulalas ni Yezuan. Sa hindi inaasahan, si Guan Yulan ay natigilan saglit, pagkatapos ay mabilis na umatras at tumingin kay Yezuan ng kakaiba. Tila hindi pa nakakabawi ang kanyang alaala.
Ikaw si Yezuan. Gulat na tanong ni Guan Yulan. Oo, naaalala mo ba ako? Tumango si Yezuan. Bagamat nagbago ang kanyang anyo, hindi ito gaanong nagbago. Hindi kita maalala, pero bakit parang kilala kita? Hindi maintindihan ni Guan Yulan. Hindi na hinintay na magsalita si Yezuan, galit siyang sumigaw, ano ang ginawa mo sa akin? Naisip niya na maaaring may ginawa si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, nakahiga siya sa mga bisig ni Yezuan ngayon lang. Wala akong ginawa sa'yo. Magkaibigan tayo dati. Hindi mo ba naaalala? Kumunat ang noo ni Yezuan. Paano tayo magiging magkaibigan? Hindi siya pinaniwalaan ni Guan Yulan. Siya ay isang general sa ilalim ng Empress at isang tagapagpatupad ng batas sa dagat. Sa kabilang banda, si Yezuan ay isang mandaragit. Isang tagapagpatupad ng batas sa dagat at isang mandaragit. Paano sila naging magkaibigan? Let me ask you, wala ka bang memories before you were 16 years old? Tanong ni Yezuan na may singkit na mga mata. Ang tanong na ito ay nalilito kay Guan Yulan. Sa katunayan, wala siyang anumang alaala ng kanyang nakaraan. Ang lahat ay sinabi sa kanya ng Empress at Biqingxia. Nakita niyang kakaiba ito. Nakatingin sa kanya, nagpatuloy si Yezuan, lumaki tayo sa iisang sekta. 7 taon na ang nakalipas, ang iyong alaala ay biglang nabura ng isang eksperto at pagkatapos ay dinala sa Chaotic Astral Ocean. Kabanata 685. Zephyr Thunder Palace. 7 taon na ang nakalipas. Si Yezuan ay 22 taong gulang na ngayon. 7 taon na ang nakalilipas, 15 taong gulang siya, na siyang edad nang pumasok siya sa Shattering Cloud Sect. Lalong naguluhan si Guan Yulan nang marinig niya ito. Sa katunayan, mayroon lamang siyang mga alaala sa nakalipas na 7 taon. Lahat ng bago iyon ay wala na. Nakita ni Yezuan na gumagana ito, kaya mabilis niyang sinabi kay Guan Yulan ang nakaraan, unti-unti, sa pagtatangkang gisingin ang kanyang mga alaala. Nahulaan niya na ang mga alaala ni Guan Yulan ay hindi nabura, ngunit natatak. Nang tamaan siya ng Chaotic Astral Lightning sa ulo, nasira ang isang sulok ng selyo. Iyon ang dahilan kung bakit kaya niyang tawagin ang pangalan ni Yezuan. At saka, ako ang nagbigay ng pangalan kay Qingyo. Kung hindi, bakit sa tingin mo makikilala ako ni Qingyo? Nagpatuloy si Yezuan. Natahimik si Guan Yulan. Wala siyang maalala sa sinabi ni Yezuan, kaya kailangan niyang i-verify ito. Gayunpaman, karga-karga siya ni Qingyo sa oras na iyon, at medyo may kalayuan mula kay Yezuan. Kung may gustong gawin si Yezuan, dapat ay matukoy niya ito. Walang paraan para ma-verify ang sinabi mo. Bagamat nagsasabi ng totoo si Yezuan, may mga pagdududa pa rin si Guan Yulan. Alam ko, gusto ko lang maintindihan mo na hindi kita kaaway. Kung hindi, pinatay na lang kita imbes na iligtas kita. Alam ni Yezuan na hindi ito sapat para paniwalaan siya ni Guan Yulan, kaya hindi siya nagpatuloy. Kung gayon, paano ang mga bagay sa aking yin at yang ring? Biglang napagtanto ni Guan Yulan ang problemang ito at nagmamadaling nagtanong. Para makatakas, kailangan kong maglabas. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko sila sa iyo pagdating ng panahon, sagot ni Yezuan. Kung hindi lang siya nakalusot ngayon, pareho na silang namatay sa ilalim ng Chaotic Astral Lightning. Ito ay isang bagay na hindi maaaring makatulong. Noong una, gusto niyang lunukan ang iba pang bagay para tumaas ang kanyang lakas. Gayunpaman, nagkataon na naunawaan niya ang Earth Shrinkang noong panahong iyon at nalutas ang krisis. Kahit na ang kadahilanang ito ay medyo malayo, naalala ni Guan Yulan na hindi siya sinamantala ni Yezuan. Kung hindi, mabubuhay pa kaya siya. Sa oras na ito, nagsimulang tumingin sa paligid si Guan Yulan. Nang makita niya ang tatlong salitang, Zephyr Thunder Palace, laking gulat niya. Nasaan ito? Hindi niya maiwasang magtanong. Naiintindihan ko lang ang profound meaning of ground shrinkang, kaya tumakas ako sa ilalim ng lupa. Hindi ko alam kung saan ito. Umiling si Yezuan. Ang mga salitang, Zephyr Thunder Palace, ay nakasulat sa steel. Sa likod ng steel, may isa pang landas. Hindi pa pumapasok si Yezuan, kaya hindi niya alam kung saan ang lugar na ito. Gayunpaman, halos mahulaan niya na ito ay tirahan ng isang tao. Sino ang magtatayo ng kuweba sa isang mapanganib na lugar tulad ng Heavenly Thunder Forbidden Land? Higit pa rito, ito ay itinayo ng maingat,
10,000 metro sa ilalim ng lupa. Kung hindi naintindihan ni Yezuan ang malalim na kahulugan ng ground shrinkang, malamang na hindi rin niya ito mapapansin. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking ulap sa itaas ng kanyang ulo. Gayunpaman, biglang may naalala si Guan Yulan. Wind Thunder Grand Emperor. Napasigaw siya sa alarma. Nang marinig ni Yezuan ang apat na salitang ito, nagtatakang nagtanong siya, sino ang dakilang emperador ng hangin at kulog? Gayunpaman, maaari niyang hulaan na ang Wind and Thunder Great Emperor ay dapat na isang Empty God Realm Great Emperor. Kung hindi, bakit siya mangangahas na gamitin ang salitang dakilang emperador? Ang Wind and Thunder Great Emperor ay isang Empty God Realm Great Emperor sa Chaotic Astral Ocean 1,000 taon na ang nakalilipas. Mayroon siyang dalawang Void God Spirits of the Wind at Thunder attributes. Sinasabing pinamunuan niya ang buong Chaotic Astral Ocean, ngunit nawala sa kalaunan. Iyon ang dahilan kung bakit napunit ang Chaotic Astral Ocean at nagkaroon ng walang katapusang digmaan. Panipi, paliwanag ni Guan Yulan at nagpatuloy, bago siya mawala, nag-iwan siya ng mensahe na nagsasabing matatapos na ang kanyang buhay. Bago siya mamatay, nagtayo siya ng Wind and Thunder Palace, at siya ay pumanaw sa Wind and Thunder Palace na ito. Wind and Thunder Palace. Nang marinig ito ni Yezuan, itinaas niya ang kanyang kilay at sumulyap sa stil ng hindi namamalayan. Ang pangalan, pareho. Sa loob ng 1,000 taon, hinahanap ng mundo ang Wind and Thunder Palace, ngunit walang resulta. Noon din ay unti-unting dumami ang mga pirata. Sino ang mag-aakala na ang Wind and Thunder Palace ay nasa ilalim talaga ng Heavenly Thunder Forbidden Land? Nagulat si Guan Yulan. Sa pagkakataong ito, hindi nila alam kung anong swerte ang mayroon sila upang mahanap ang Wind and Thunder Palace. Nangangahulugan ito na maaaring mayroong mana ng Wind and Thunder Emperor sa loob. Ang mana ng isang dakilang emperador ay isang bagay na kahit na ang Empress, War Emperor, at Kwang Zun ay lubos na ninanais. Sino ang nakakaalam, maaaring makalusot sila sa Empty God Realm Great Emperor dahil dito. Pumasok tayo at tingnan natin. Interesado si Yezuan. Ang kanyang ama, si Ye Chong, ay umakyat sa langit dahil nakuha niya ang mana ng Sword God ng Bawang. Ang Sword God ng Bawang ay isa ring Empty God Realm Great Emperor, kaya maaari din siyang tawaging Bawang Great Emperor. Ngayon, ang higit na kulang kay Yezuan ay mga kaharian. Kung makukuha niya ang mana ng Wind and Thunder Emperor, makakatipid siya ng maraming oras. Pagdating ng oras, maaari niyang direktang pumatay sa Sword God Palace at talunin ang kalokohan nina Jiang Tianjin at Jiang Wenyo. Si Guan Yulan ay talagang medyo sumalungat kay Yezuan, ngunit hindi siya sinamantala ni Yezuan noong siya ay nasa problema at nanalo sa kanya. Kaya naman, pumayag siyang sumama kay Yezuan. Naglakad silang dalawa sa stone tablet ng Wind and Thunder Palace at pumasok sa isang madilim na daanan. Pagkaraan ng ilang sandali ay may nakita silang pinto na kulay asul-berde. Ang pintong ito ay asul sa kaliwa at berde sa kanan. May butas din na kasing laki ng palad ang magkabilang gilid ng pinto. Kung gusto mong buksan ang pintong ito, kailangan mong tipunin ang parehong mga katangian ng hangin at kidlat. Binasa ni Yezuan ang mga salita sa pader na bato sa gilid. Ang Wind at Thunder Emperor ay may parehong hangin at kidlat na katangian, kaya't makatuwiran na ang kanyang mana ay nangangailangan ng mga taong may parehong katangian upang makuha ito. Gayunpaman, hindi nito sinabi na ang isang tao ay kailangang magkaroon ng parehong katangian ng hangin at kidlat. Posible ito para sa dalawang tao, ang isa ay may katangiang hangin at ang isa ay may katangiang kidlat. What a coincidence! I have the wind attribute and you have the lightning attribute. We can give it a try. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Sumulyap si Guan Yulan sa kanya. Sa katunayan, ito ay isang pagkakataon. Kung mabubuksan talaga nila ang pintong ito, makukuha nila ang mana ng Wind and Thunder Emperor. Ito ay isang bagay na pinangarap ng maraming tao. Agad naman silang pamwesto. Si Yezuan ay nakatayo sa berdeng bahagi at si Guan Yulan ay nakatayo sa asul na bahagi. Magkaharap silang dalawa at sabay na inilagay ang kanilang mga braso sa dalawang butas ng pinto. Pagkatapos, ipinadala nila ang kanilang katangian ng kidlat at hangin na True Chi. Boom! Sa sumunod na sandali, bumukas ang asul berdeng pinto ng malakas. Tapos na.
Mabagal na bumukas ang pinto. Tuwang-tuwa silang dalawa at hindi na makapaghintay na sumugod. Pagbukas ng pinto ay isa-isa nilang nakita ang lahat sa loob. Magkatabi silang pumasok at tumingin sa paligid. Sa harapan nila, may isang estatwa na kasing tangkad ng tao. Ang estatwa na ito ay may hitsura ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hawak niya ang dalawang mahabang espada sa kanyang mga kamay at napakaganda ng hitsura. Tila ang nasa katanghaliang lalaki na ito ay ang Wind and Thunder Emperor. Kabanata 686. Wind Thunder Inheritance. Pamana ng hangin, manang kidlat. Nanlaki ang mata ni Yezuan sa gulat. Ang sinumang makakita nito ay agad na mauunawaan na ang dalawang mana ay magkahiwalay. Pagkatapos ng lahat, ang Twin Fruit ay isang maalamat na item. Ang mga katangian ng hangin at kidlat ay bihira din. Sa pinagsamang dalawa, mahirap makahanap ng isa kahit sa loob ng 10,000 taon. Mabilis na umakyat si Yezuan at binuksan ang berdeng treasure chest gamit ang kanyang wind attribute. Ang pumasok sa kanyang mga mata ay 2 hanggang 3 bloodline seeds at isang interspatial ring. 3. Nagulat si Yezuan habang sinulyapan niya ang note sa treasure chest. Upper Grade Empty God Martial Art, Wind Cleave. Ang kalakal na walang laman na Diyos Martial Art, Wind Cloud Cleave. Wind Attribute Ultimacy Seed. Nabigla siya. Isang bloodline seed lang ang kayang i-condense ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman, ang Wind Thunder Emperor ay maaaring paikliin ng 3 bloodline seeds. Hindi, baka magkaroon pa siya ng Lightning Inheritance. Katanggap-tanggap pa rin ang Martial Art Seed. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yezuan ang tungkol sa Ultimacy Seed. Ultimacy Seed. Hindi napigilan ni Guan Yulan na mapasigaw nang makita ang note. Nagawa ng Wind Thunder Emperor na gawing isang bloodline seed ang sarili niyang ultimacy. Ang kakayahan ng Wind Thunder Emperor ay higit na lumampas sa kanilang inaasahan. Agad niyang binuksan ang asol na treasure chest. May 3 bloodline seeds at isang interspatial ring na nakahiga sa loob. 6 na binhi ng bloodline. May kabuuang 6 na bloodline seeds. Paano ito ginawa ng Wind Thunder Emperor? Sa sandaling ito, isang malalim at malakas na boses ang biglang umalingaw sa bulwagan. Sa mga nakakuha ng aking mana, pakitandaan ang aking pangalan, Feng Yi. Sana malagpasan mo ang tanikala ng Empty God Realm at maging isang soberano sa iyong buhay. 2 pangungusap lang at napakaikli. Gayunpaman, alam ni na Yezuan at Guan Yulan na ito ang tinig na iniwan ng Wind Thunder Emperor bago siya pumanaw. Feng Yi ang pangalan ng Wind Thunder Emperor. Ascending to the Sovereign Realm, ito ba ang kahulugan ng pagiging pinakamalakas? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Hindi sumagot si Guan Yulan bagkus ay isinuot ang interspatial ring. May isang bagay lang sa kanyang interspatial ring. Ito ay isang espada. Agad niya itong inilabas. Ang Thunder Rush Sword ng Wind Thunder Grand Monarch. Bulalas ni Guan Yulan. Nagmamadaling Thunder Sword. Sinulyapan ni Yezuan ang madilim na asul na espada, pagkatapos ay lumingon upang tingnan ang estatwa. Hindi ba't ang estatwa na may hawak ng Thunder Sword sa kaliwang kamay nito? Mabilis niyang isinuot ang sarili niyang Cosmos Ring at tumingin. Oo naman, mayroon ding isang light green na longsword. Wind Dragon Slash. Binasa ni Yezuan ang pangalan nito. Ang Wind Thunder Grand Emperor ay may Rushing Thunder Sword sa kanyang kaliwang kamay at ang Wind Dragon Slash sa kanyang kanan. Walang sinuman sa Chaotic Astral Ocean ang kanyang katapat, paliwanag ni Guan Yulan. Bagamat mayroon na si Yezuan ng bawang sword, itong Wind Dragon Slash ay isa ring upper grade Void God weapon. Bukod dito, ito ay sa katangian ng hangin. Kung ang Wind Dragon Slash na ito ay ginamit bilang isang Wind Attribute Martial Art, ang kapangyarihan nito ay magiging mas malakas. Agad na kinuha ng emosyonal na si Yezuan ang 3 binhi ng bloodline at nilamon ang mga ito. Ding! Natutunan ng host ang Wind Cleaver. Ang kasalukuyang antas ng kasanayan ay 100%. Ding! Natutunan ng host ang Wind Cloud Slash. Ang kasalukuyang antas ng kasanayan ay 100%. Ding! Naintindihan ng host ang Deathstorm Ultimacy. Ding! Naintindihan ng host ang Wind Binding Ultimacy. Ding! Naintindihan ng host ang Wind Space Ultimacy. 4 na notification ang sunod-sunod na narinig, na ikinagulat ni Yezuan.
Ang Wind Cleaver ay isang movement martial art, habang ang Wind Cloud Slash ay isang attack martial art. Ang dalawang upper grade na Void God martial arts na ito ay nalinang sa 100%. Hindi yun ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay naintindihan niya ang natitirang tatlong ultimacies ng katangian ng hangin. Kahit na hindi niya naintindihan ang isang ultimacy, naiintindihan niya sana ang lahat ng ultimacy pagkatapos lunukan ang wind attribute na ultimacy Sid. Hindi ba medyo malakas ang Wind Thunder Grand Emperor na ito? Nakakatakot. Ang lakas ko ay 3 beses na mas malakas kaysa dati. Nagulat si Yezuan. Ang martial art ng Wind Cleaver ay mas advanced kaysa sa Meteor Movement skill. Ang bilis ng kanyang paglipad ay mas mabilis. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Yezuan ay naunawaan niya ang Wind Space Ultimacy. Ngayon na maaari niyang pagsamahin ang Gravity Space Ultimacy sa Wind Space Ultimacy, malamang na kwalipikado na siyang hamanin ang isang level 9 king, o pumatay ng isa. Yulan, Dalian, muna ang mga binhi ng bloodline. Nagmamadaling pinaalalahanan siya ni Yezuan. Si Guan Yulan ay mayroon ding 3 bloodline seeds. Ang unang 2 binhi ay martial arts, habang ang ikatlong binhi ay isang katangian ng kidlat na ultimacy seed. Hindi nag-aksaya ng oras si Guan Yulan. Naglakad siya papunta sa isang sulok at sinimulang pinuhin ang 3 binhi ng bloodline. Para sa martial arts, mas mahalaga ang ultimacy. Sa makatuwid, inuna niya ang pagpino sa katangian ng kidlat na ultimacy seed. I've struck gold. I've really struck gold. With my current strength, I can do whatever I want in the chaotic astral ocean. Sumabog ang puso ni Yezuan. Wind Space Ultimacy at Gravity Space Ultimacy. Ang dalawang napakalaking galaw na ito ay madaling pumatay sa isang level 8 king. Laban sa isang level 9 king, hindi na kailangan ni Yezuan na gamitin ang 8 Desolate Sword. Ang Wind Dragon Slash at Ultimacy lang ay sapat na. Marahil ay hindi na niya kailangan pang gamitin ang kanyang mga galaw. Maaari lang niyang gamitin ang Dual Space Ultimacy at pagkatapos ay gamitin ang Death Storm. Hindi imposibleng pumatay ng level 9 king gamit lang ang domain. Inalis ni Guan Yulan ang kanyang hinala kay Yezuan at ipinikit ang kanyang mga mata upang pinuhin ang mga buto. Para kay Yezuan, tumayo siya sa tabi niya at pinrotektahan siya. Bagamat ito ang Zephyr Thunder Palace at walang anumang panganib, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Wala si Guan Yulan ng devouring system. Sa makatuwid, kinailangan niyang pinuhin ang mga buto sa kanyang sarili. Medyo mabagal ang prosesong ito. Kinailangan siya ng isang buong linggo upang pinuhin ang mga buto. Mayroon lamang 4 na katangian ng kidlat na ultimacies, Lightning Acceleration, Lightning Dragon Armor, Heavenly Punishment, at ang pangalawang antas ng Heavenly Punishment, 10,000 Waves Heavenly Thunder. Sa orihinal, 2 lang ang naintindihan ni Guan Yulan. Ngayon, sa pagdaragdag ng Lightning Dragon Armor at 10,000 Waves Heavenly Thunder, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto. Pagkatapos, sinimulan niyang pinuhin ang iba pang 2 buto. Ang pagpino sa mga buto ng martial arts ay kadalasang sinasamahan ng ilang kakaibang phenomena. Kung ang isang martial artist ay nagtagumpay sa pagpino sa kanila, ang kanilang kaharian ay minsan ay biglang dadami. Dahil hindi mismo nilinang ni Yezuan ang mga ito, hindi mangyayari ang hindi pangkaraniwang bagay na ito. Gayunpaman, ganoon din ang nangyari kay Guan Yulan. Matapos gumugol ng 1 pang linggo si Guan Yulan upang pinuhin ang 2 martial arts seeds, bigla siyang nakapasok sa ika-8 baitang king level. Bukod dito, marami siyang pinagbuti. Kung nag-cultivate siya ng mas matagal, maaaring makapasok siya sa antas ng king na ika-9 na baitang. Si Yezuan ay mayroong sistema ng paglamon. Ito ay naiiba. Nagawa niyang pinuhin ang 3 bloodline seed sa isang iglap, ngunit tumagal ng kalahating buwan si Guan Yulan para magawa iyon. Congratulations! Nakangiting sabi ni Yezuan nang makita niyang idinilat ni Guan Yulan ang kanyang mga mata. Salamat! Bahagyang tumango si Guan Yulan. Sa loob ng kalahating buwang ito, binaligtad ni Yezuan ang Zephyr Thunder Palace. Gayunpaman, wala siyang nahanap na iba. Kabanata 687. Walang talo na hari. Nabigo si Yezuan. Kung ang Wind Thunder Emperor ay nag-iwan ng ilang kayamanan, sana ay muli siyang nakapag-level up.
Gayunpaman, mas mabuting bigyan siya ng isda kaysa bigyan siya ng isda. Ngayong ganap na naintindihan ni Yesuan ang wind attribute na ultimacy, matatakot pa ba siya na hindi makapag-level up? Dahil wala nang iba rito, umalis sina Yesuan at Guan Yulan. Si Yesuan ay unang pumunta sa lupa at nalaman na ito ay kalmado. Kaya naman, pinili nilang umalis. Talagang mayroong ilusyon sa Sky Thunder Forbidden Land, ngunit nang walang kaguluhan ng Riot Astral Lightning, mabilis na natagpuan nina Yesuan at Guan Yulan ang exit at umalis sa Sky Thunder Island. Sa labas ng Sky Thunder Island, pwede ka nang umalis. Sa susunod na makita kita, hindi na ako magpapakatanga sa'yo. Pagkaalis, sinabi ni Guan Yulan kay Yesuan, kahit hindi ka magmadali sa akin, wala kang magagawa sa akin. Bakit hindi natin subukan? Tiningnan ni Yesuan ang mature na si Guan Yulan. Subukan natin. Kumislap ang mga mata ni Guan Yulan at inilabas niya ang Thunder Sword na kakakuha lang niya. Nakalusot na siya upang maging isang grade 8 king at lubos na naunawaan ang ultimacy. Ang kanyang kasalukuyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi bababa sa ilang beses na mas malakas kaysa dati. Gusto niyang subukan ito. Halika na. Inilabas din ni Yesuan ang Wind Dragon Slash. Swoosh! Boom! Si Guan Yulan ang nagkusa sa pag-atake. Ginamit niya ang Sky Punishment at Thunder Slash ng buong lakas. Gayunpaman, ang kasalukuyang Yesuan ay hindi na katulad ng dati. Ang buong kapangyarihan ng Upper Grade Void God Martial Art, Wind Slash, Wind Space, Gravity Space at Wind Acceleration ay nagpabilis ng bilis ni Yesuan. Madali niyang naiwasan ang atake ni Guan Yulan. Kasabay nito, ginamit din niya ang Wind Space at Gravity Space kay Guan Yulan. Sa isang iglap, pinigilan ng dalawang puwersa si Guan Yulan. Kahit grade 8 king siya, hindi siya makawala at hindi makagalaw. Ang eksenang ito ay parang pagdating ng isang dakilang emperador. Sa ilalim ng kombinasyon ng Wind Space at Gravity Space, ito ay tulad ng kalooban ng isang Great Emperor. Paano ito posible? Nagulat si Guan Yulan. Kung normal siyang mag-cultivate, tiwala siya na makakalusot siya sa ika-9 na Grade King level sa loob ng isang taon. Kung siya ay may tulong ng isang malaking halaga ng mga likas na kayamanan, siya ay magiging mas mabilis. Gayunpaman, sa harap ng isang hari sa ika-7 baitang tulad ni Yesuan, para siyang tupa na naghihintay na katayin. Nagdulot ito ng malaking dagok sa kanyang tiwala sa sarili. Walang silbi. Inaakala ko na kahit isang hari sa ika-9 na baitang ay hindi makakawala ng ganoon kadali. Sa aking kasalukuyang lakas, malamang na hindi ako magagapi sa ilalim ng Empty God Realm Emperor Realm. Panipi, nakangiting sabi ni Yesuan, puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Ito, si Guan Yulan ay may think time na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa orihinal, siya at si Yesuan ay itinuturing na magkapantay. Gayunpaman, pagkatapos nilang dalawa ay matanggap ang kani-kanilang mga mana, ang agwat sa pagitan nila ni Yesuan ay lumaki ng husto. Isa pa, nakita na niya ang Empress na kumikilos noon. Gayunpaman, naniniwala siya na kung si Yesuan at ang Empress ay maglalaban, ang Empress ay malamang na makulong sa dalawahang espasyong ito. Kahit na wala ang dalawahang espasyo, nalampasan na ni Yesuan ang bilis ng Empress. Walang alinlangan na siya ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng Great Emperor Realm. Kung ganoon ano ang gusto mo? Tanong ni Guan Yulan na nakakunot ang noo. Sa sandaling ito, biglang inalis ni Yesuan ang dalawahang espasyo at nabawi ni Guan Yulan ang kanyang kadaliang kumilos. Gusto kong pumunta sa mga pirata ng Empress at tingnan. Binura nila ang alaala mo nang walang pahintulot mo. Hustisya ito, syempre gusto kong bumawi sa kanila. Walang pakialam na sabi ni Yesuan. Hindi. Agad namang tinanggihan ni Guan Yulan. Kahit na totoo ang sinabi ni Yesuan, inaalagaan pa rin siya ng Empress. Ayaw niyang makitang mag-away si Yesuan at ang Empress. Higit sa lahat, siya ang adopted daughter ng Empress. Dinala ka ng Empress at Chaotic Astral Ocean para mamana ang kanyang pundasyon. Gusto niyang makapasok ka sa Empty God Realm Emperor Realm. Ngayong minana mo na ang Wind Thunder Emperor Realm, gamit ang iyong talento, hindi ka na magiging mahirap na makapasok sa Empty God Realm Emperor Realm. Hindi mo na kailangang sanayin ang Heartless Path. Panipi, huminto si Yesuan at nagpatuloy, hahanapin ko siya para tanungin kung may paraan para maibalik ang alaala ko. Natahimik si Guan Yulan.
Kung isa sa alang-alang ang sinabi ni Yesuan at ang kanyang sariling mga hinala sa paglipas ng mga taon, sa totoo lang, naniwala na siya kay Yesuan. Hindi mo talaga gagawin, tanong ulit ni Guan Yulan. Mas mabuti kung handa siyang ibalik ang alaala mo. Kung tumanggi siya, kailangan kong gawin ito sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, nanunumpa ako na hindi ko sasaktan ang kanyang buhay o papatay ng iba. Ano sa palagay mo? Sinabi ni Yesuan ang kanyang mga kondisyon. Natahimik sandali si Guan Yulan at tahimik na tumango. Nasa kanya lamang ang mga alaala ng mga nakaraang taon. Pakiramdam niya ay walang laman, kaya sabik na sabik siyang malaman kung ano siya 7 taon na ang nakararaan. Oh, sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw sa di kalayuan. Ito ay ang Silver-Winged Sky Howling Wolf. Ngayong nandito na ang lahat, Terra na. Malayo pa ang mararating mula sa Forbidden Thunderland hanggang sa Empress Pirates. Gayunpaman, sa double space ni Yesuan, ang kanilang bilis ay napakabilis at nakarating sila sa Empress Pirates sa loob lamang ng isang araw. Ang Empress Pirates ay kapareho ng Mad King Pirates. Ang Mad King Pirates ay nakasakay sa isang higanting deep sea turtle, habang ang Empress Pirates ay nakasakay sa isang higanting ahas. Gayunpaman, nang dalhin ni Guan Yulan si Yesuan, nalaman nilang wala ang Empress. Nagtitipon ang 3 grupo ng pirata. Natigilan si Yesuan. Ang lokasyon ng pagtitipon ay nasa intersection ng 3 teritoryo. Hindi niya lang alam kung ano ang kanilang gagawin. Ang Chaotic Astral Ocean ay nahahati sa 3 bahagi, kaya ang 3 grupo ng pirata ay nagtitipon isang beses sa isang taon upang pag-usapan ang ilang mga bagay, paliwanag ni Guan Yulan. Ganun ba? Tara at tingnan natin. Kinaikit ni Yesuan ang kanyang mga mata at nagmamadaling naglakad. Kung kaya niyang hulihin ang 3 grupo ng pirata ng sabay-sabay, kahit papaano ay maging level 9 king siya, di ba? Gayunpaman, nangako siya kay Guan Yulan na hindi niya sasaktan ang Empress Pirates. Ngunit hindi niya sinabi na hindi niya sasalakayin ang Battle Emperor at ang Mad King. Ang War Monarch Hall ay kailangang dumaan sa teritoryo ng War Emperor. Kung papatayin natin ang War Emperor, ang ruta ay magbubukas ng walang anumang hadlang. Nagliwanag ang mga mata ni Yesuan. Ang target niya sa pagkakataong ito ay ang Battle Emperor Pirates. Sa pagkakataong ito, inabot sila ng 3 araw bago makarating sa intersection ng 3 teritoryo. Ito ay isang ordinaryong isla, ngunit mayroong 12 ng mga barkong pandigma na natipon dito, kabilang ang Battle Emperor, ang Empress, at ang Mad King. Gayunpaman, nang dumating sina Yesuan at Guan Yulan, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng kanilang inaakala. Mayroong daan-daang tao sa himpapawid sa itaas ng isla, lahat sila ay mga eksperto. Ang Empress, ang Battle Emperor, at ang Mad King ay nasa unahan ng kani-kanilang mga kampo. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi maganda para sa Empress dahil ang Battle Emperor at ang Mad King ay nagsanib puwersa. Kabanata 688. Magpakamatay ka. Nakalimutan na ba ninyong dalawa ang orihinal na 3-party agreement? Sigaw ng isang magandang medyo may edad na babae. Siya ang Empress, isang level 9 king. Si Mad Sovereign ay isang matanda na may pulang buhok, habang ang pinakahuli sa 3 Panginoon, ang War Emperor, ay isang maputi ang buhok. Pinalibutan ng mga pangkat ni na Zhan Huang at Kuang Zun ang Empress. Empress, mahigit 1 dekada na tayong nag-aaway. Palagi kang neutral, pero ang dami mong nagawang mali, di ba? Sabi ni Mad Sovereign. Anong ibig mong sabihin? Kinaikit ni Empress ang kanyang mga mata. Akala ko si War Emperor ang nagpadala ng mga assassin sa teritoryo ko. Hindi ko inaasahan na ikaw iyon, malamig na sabi ni Mad Sovereign. Hindi ka naghihinala sa War Emperor, pero pinaghihinalaan mo ako. Nagdilim ang ekspresyon ng Empress. Sa sandaling ito, idinagdag ng Battle Emperor, Empress, ako, ang Battle Emperor, ay isang tao sa aking salita. Kasabay nito, hindi ako nagtatago ng anuman. Aaminin ko kung ako yun. Mahigit 1 dekada na akong nakikipag-away kay Mad Sovereign, kaya alam niya kung anong klaseng tao ako. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpadala ka ng mga tao para patayin ang apo ni Mad Sovereign. Sinusubukan mo bang sisihin ako? Panipi, ano? Natigilan ang ekspresyon ng Empress. Patay na ang anak ni Mad Sovereign.
Hindi niya narinig ang tungkol dito. Imposible, hindi ako nagbigay ng ganoong utos. Sigaw ni Empress. Alam niyang walang kwenta kung itago ito ngayon. Ang mga assassin na ipinadala niya sa teritoryo ng Mad Sovereign ay talagang mga tao niya. Hindi lang iyon, nagpadala rin siya ng mga tao sa teritoryo ng War Emperor. Ngunit hindi siya kailanman nagbigay ng utos na patayin ang apo ni Mad Sovereign. Neutral ka, kaya wala kaming pakialam. Pero ngayong pinatay ng mga tao mo ang apo ko, kailangan ko siyang ipaghiganti. Malamig na tiningnan ni Mad Sovereign ang Empress. Hindi ako nagbigay ng ganoong utos. Umiling si Empress. Siya ay talagang hindi. Siguradong nabangga ng kanyang mga tao ang apo ni Mad Sovereign at pinatay ito. Naalala kong may kasambahay ka na tinatawag na Bichingxia, tama ba? Ang mga mata ng War Emperor ay kumislap. Siya yon. Pinatay niya ang apo ni Mad Sovereign. At the same time, pinatay siya ni Mad Sovereign. Boom! Ang balitang ito ay isang matinding dagok sa Empress. Si Bichingxia ay isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Bagamat siya ang kanyang kasambahay, siya ay pinalaki ni Bichingxia. Sa puso ng Empress, si Bichingxia ang kanyang ina. Sinong mag-aakala na mamamatay siya sa kamay ni Sovereign Kuang? Pinatay niya ang apo ko at nagpanggap pa siyang level 7 king para sirain ang marami sa mga isla na nasasakupan ko. Kung hindi ko siya sinasadyang mabunggo, hindi ko siya mahuhuli. Napasulyap si Kuang Zun kay Zhan Huang at sinabing, Empress, may sasabihin ako sa iyo ng isa pang sikreto. Si Zhan Huang ang kuya ko. Lolo ang tawag sa kanya ng apo ko. Ilang dekada na kaming nag-aaway dahil hindi namin gusto ang isa't isa. Hindi namin pinatay ang sarili naming pamilya. Boom! Muling umiling ang ulo ng Empress. Ang Battle Emperor ay kapatid ni Kuang Zun. Ito ay isang bagay na hindi pa niya alam noon. Hindi lang iyon, ngunit maging ang mga eksperto sa ilalim ng Mad Sovereign at Battle Emperor ay hindi rin alam. Not to mention them, kahit na ang kanilang mga apo ay maaaring hindi lubos na nakakaalam ng sikretong ito. Kung neutral ka lang, pumikit na kami. Pero dahil naghahanap ka ng gulo, huwag mo kaming sisihin na walang awa. Tumingin si Zhan Huang sa Empress at malamig na sinabi, Empress, magpakamatay ka. Patayin ang sarili. Ang paghiling sa isang superior na magpakamatay ay hindi isang madaling bagay na gawin, maliban kung ang superior na ito ay lubos na natalo. Hiniling ng Empress sa kanyang mga nasasakupan na magkaila at pumasok sa teritoryo ni Zhan Huang at Kuang Zun upang madagdagan ang kanilang puot. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang napatay ang apo ng Mad Sovereign at nawalan pa ng isa sa kanyang pinakamalapit na kamag-anak. Naiwan na walang pagpipilian, sina Kuang Zun at Zhan Huang ay maaari lamang sirain ang kanilang kasunduan at target ang Empress. Nang hina ang loob, tumingin ang Empress sa paligid. Sa pagkakataong ito, parehong sina Zhan Huang at Kuang Zun ay nagdala ng mas maraming tao kaysa sa kanya. Kung magsanib puwersa sila, wala siyang pagkakataong manalo. Kung nagpakamatay siya, hindi na niya kailangang lumaban, at hindi sana namatay ang kanyang mga nasasakupan. Ngunit hindi niya ito matanggap. Ang hiling niya ay pag-isahin ang Chaotic Astral Ocean gaya ng Wind Thunder Emperor 1,000 taon na ang nakalilipas. Sa kasamaang palad, hindi niya makikitang mangyari iyon. Naiintindihan ko. Inilabas ng Empress ang kanyang sandata. Kapitan, nagmamadaling sumigaw ang mga eksperto sa likod ng Empress. Ang mga pirata ng Empress ay ang pinakamahina sa tatlong Panginoon. Siya lang ang level 9 king. Ang mga pirates ni Kuang Zun ay may dalawa pang level 9 kings. Medyo mahina si Zhan Huang, kaya dalawa lang sila. Hanggat namatay ang Empress, magbabago ang sitwasyon sa Chaotic Astral Ocean. Maaaring hatiin ito, o maaaring magkaisa. Kung tutuusin, magkapatid sina Zhan Huang at Kuang Zun. Hindi imposible para sa kanila na pag-isahin ang Chaotic Astral Ocean. Kill yourself. Oras na para maging mapayapa ang Chaotic Astral Ocean. Tumingin si Zhan Huang sa Empress. Gayunpaman, sa sandaling ito, dalawang figure ang biglang lumipad mula sa abot tanaw. Empress. Sumugod si Guan Yulan sa gilid ng Empress. Tumingin sa kanya ang Empress at umiling. Yulan, I'm sorry. The Empress's pirates, I'm afraid. Kukunin ng mananalo ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hanggat mamatay ka, hindi namin gagawing mahirap ang iyong mga tao, dagdag ni Zhan Huang. Tumango ang Empress.
Handa na siya, gayunpaman, sa sandaling ito. Alam ni Yezuan, na nasa hindi kalayuan, nalalabas na siya. Bagamat wala itong kinalaman sa kanya, inalagaan ng Empress si Guan Yulan sa loob ng 7 taon. Si Guan Yulan ay walang mga magulang mula pa noong bata pa siya, kaya ayaw ni Yezuan na mamatay siya. Dahil gusto ng Empress na pag-isahin ang Chaotic Astral Ocean, bibigyan siya ni Yezuan ng tulong. Pagkatapos ng lahat, si Guan Yulan ang magiging Empress sa hinaharap. Kuang Zun, sigaw ni Yezuan at sumugod. Natigilan si Kuang Zun. Nang makita niya ang mukha ni Yezuan, mas nagulat siya. Ikaw pala, bakit ka nandito? Gulat na tanong ni Kuang Zun. Dahil sa hitsura ni Yezuan, nanlamig ang kamay ng Empress. Hindi siya nagpatalo at direktang sinabi, Kuang Zun, Zan Huang, binibigyan kita ng pagkakataon. Kung Otres ka ngayon, may iligtas mo ang iyong mga buhay. Kung hindi, ang iyong mga pirata ay aalisin sa Chaotic Astral Ocean sa hinaharap. Nagulat si Kuang Zun nang marinig niya ito. Anong sabi mo? Isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Iyon ang imahe ng Mysterious Mountain na kumikilos. Nang umalis si Yezuan sa Kuang Zun Pirates, siya ay nasa ika-4 na antas na hari lamang. Ngayong lumipas na ang 2 buwan, siya ay nasa pinaka-level 5 king. Naisip ni Kuang Zun na hiniling ni Yezuan ang Mysterious Mountain na kumilos. Kabanata 689, hinahamon ang isang overlord. Siyempre, ayaw ni Yezuan na umalis sila. Gusto niyang patayin silang lahat, kaya nang hihinayang sinabi niya, huwag kang mag-alala, walang gagawin ang guru ko. Ngayon, hinahamon kita. Mad Sovereign, War Emperor, tinatanggap mo ba? Panipi. Ang pangungusap na ito ay natakot sa mga tao sa paligid. Isang binata ang nang-ahas na hamunin ang Mad Sovereign at War Emperor ng sabay. Hinahamon ang 2 hari ng sabay. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Ikalawang kuya, sino ang kanyang guro? Nagtatakang tanong ni War Emperor. Nakikita niya na kilala ni Mad Sovereign si Yezuan. Misteryosong taong bundok. Malungkot na sabi ni Mad Sovereign. Ang balita ng isang Void God Realm Great Emperor na lumilitaw sa teritoryo ng Mad Sovereign ay mabilis na nakarating sa pandinig ng War Emperor. Nang marinig ng Battle Emperor ang katotohanan, namutla ang kanyang mukha. Ang Nihility God Realm Great Emperor ay isang makapangyarihang eksperto na madaling pumatay sa kanilang lahat. Para kay Yezuan, siya talaga ang disipulo ng Nihility God Realm Great Emperor na iyon. Don't worry. In-name disciple lang ako. Hindi magtatanong ang teacher ko kung mabubuhay ba ako o mamamatay. Sa pagkakataong ito, direktang ibinunyag ni Yezuan na siya ay isang in-name na disipulo. Noong araw na iyon sa Kuang Zun Pirates, sinabi niya na siya ay disipulo ni Mountain Master Xuanzong, ngunit hindi niya sinabi na siya ay isang in-name na disipulo. Matapos makita ni Kuang Zun ang gravity space, natural niyang naisip na si Yezuan ay personal na disipulo ni Mountain Master Xuanzong. Ngunit ngayon, si Yezuan ay 100 beses na mas malakas kaysa dati. Hindi na kailangang itago ito. In-name disciple. Muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mad Sovereign. Kung alam niyang si Yezuan ay isang in-name disciple lang, bakit siya tatanggi? So in-name disciple lang siya. How dare he challenge me and second brother? Zhang Yanyo, lumaban ka sa kanya. Ngumuso ang War Emperor. Matapos marinig ang tungkol sa Mysterious Mountain Man, hindi nang ahas si War Emperor na maliitin si Yezuan. Bagamat isa lamang siyang in-name na disipulo, hindi ba't mas malakas si Hian kaysa sa Mad Sovereign? Sa makatuwid, hindi maaaring husgahan ng isang tao ang isang libro sa pamamagitan ng pabalat nito. Ni hindi maaaring husgahan ng isa ang isang libro sa pamamagitan ng pabalat nito. Nang marinig ito, humakbang pasulong ang matipunong lalaki sa likod ng Battle Emperor. Isa siyang hari sa ika-8 baitang, at hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Sa anumang kaso, ang usapin ngayon ay napagpasyahan na. Ang hitsura ni Yezuan ay isang maliit na interlude lamang. Napakabilis, si Yezuan ay humakbang sa hangin at naglakad palabas, na may hawak na berdeng longsword sa kanyang kamay. Wind Dragon Slash. Ang pangalan ng berdeng longsword na ito ay kapareho ng isang martial art na natutunan niya noon. Para harapin ang isang level 8 king, hindi na niya kailangang gamitin ang bawang sword.
Hindi na niya kailangan pang magtaas ng kamay. Ang dahilan kung bakit niya kinuha ang Wind Dragon Slash ay para magpakitang gilas. Ang sandata na ito, lahat ng mga ekspertong naroroon ay tumaas ang kanilang kilay, kabilang si Kwang Zun, Battle Emperor, at ang Empress. Ang Wind Dragon Slash ng Wind Thunder Grand Emperor. Bulalas ng isang tao. Ang Wind Thunder Supreme Emperor ay isang makapangyarihang figure 1,000 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, pinag-isa niya ang Chaotic Astral Ocean. Gayunpaman, dahil malapit nang matapos ang kanyang lifespan, pagkatapos niyang mawala, muling nahati ang Chaotic Astral Ocean. Gayunpaman, marami pa rin siyang estatwa sa Chaotic Astral Ocean. Bilang kanyang pangunahing sandata, ang Wind Dragon Slash ay natural na pamilyar sa mundo. Replika lang yan. Middle grade ethereal god weapon lang yan. May biglang sumangot ng masama. Ang lahat ay nakakita ng maraming replika na armas na tulad nito, kaya wala itong ibig sabihin. Gayunpaman, paano nila malalaman na ang Wind Dragon Slash sa kamay ni Yezuan ay ang pangunahing sandata ng Wind Thunder Supreme Emperor, ang template ng lahat ng mga replika? Pumunta ka sa impyerno, bata. Ang nguso kanina ay galing sa matipunong lalaki. Direkta niyang nilaslas ang isang nag-aapoy na espadang chi kay Yezuan. Gamit ang Wind Dragon Slash sa kanyang kamay, si Yezuan ay casual na naglaslas ng isang pag-atake. Wind Cloud Slash. Whoosh! Ang slash na ito ay madaling nakalusot sa nagniningas na espada na si Chi at naputol sa kalahati ang matipunong lalaki. Napakabilis nito kaya iilan lang ang naruroon na makakapag-react. Nang bumagsak ang katawan ng maskuladong lalaki mula sa langit at lumipad ang kanyang interspatial ring patungo kay Yezuan, sa wakas ay nag-react ang mga taong naruroon. Ito ang Wind Thunder Supreme Emperor's Wind Cloud Slash. Gosh! Ang Wind Dragon Slash ay maaaring kopyahin, ngunit wala pa akong narinig na sinuman na maaaring lumikha ng isang martial arts technique na katulad ng Wind Cloud Slash. Hindi kaya nahanap niya ang mana ng Wind Thunder Supreme Emperor. Nagulat ang mga tao sa paligid. Nanlaki rin ang mga mata ng War Emperor, Kwang Zun, at Empress. Nadama nila na ang slash na ito ay sobrang nakakatakot na maging sila ay maaaring hindi makayanan ito. Habang nagtataka ang lahat, tumawa ng malakas si Yezuan. Tama, nakuha ko na ang mana ng Wind Thunder Supreme Emperor. Ang Wind Dragon Slash at ang Wind Cloud Slash ay nakuha rin mula sa Wind Thunder Palace. Nang ang kanyang mga salita ay nahulog sa tenga ng lahat, ang katawan ng lahat ay nanginig ng husto. Umiral talaga ang Wind Thunder Palace. Ang mundo ay naghahanap ng libu-libong taon, ngunit hindi nila mahanap ang maalamat na Wind Thunder Supreme Emperor. Sa makatuwid, nahulaan ng maraming tao na maaaring nag-iwan ng kasinungalingan ang Wind Thunder Supreme Emperor. Walang Wind Thunder Palace, at walang Wind Thunder Supreme Emperor. Ang Wind Thunder Supreme Emperor ay isang makasarili na tao na hindi ipapasa ang kanyang natutunan sa kanyang buhay. Hindi nila inaasahan na totoo ito. War Emperor, Kwang Zun, lumabas ka at labanan mo ako. Sigaw ni Yezuan. Naunawaan na niya ng buo ang Wind Profound Meaning. Kahit na siya ay isang level 7 king lamang, madali niyang napatay ang isang level 8 king. Sa labanan ngayon, hindi man lang niya ginamit ang kanyang domain. Napatay niya ang isang level 8 king gamit ang isang casual na slash. Kung gagamitin niya ang kanyang nasasakupan, si Kwang Zun at War Emperor ay magiging wala. War Emperor at Kwang Zun mukhang madilim. Bago sila makapagsalita ng anuman, sinabi ni Yezuan, dapat lumabas din ang level 9 kings ng iyong dalawang grupo ng pirata. Sa pagkakataong ito, bukod sa Crazy Sovereign at Battle Emperor, mayroong kabuoang 3 9th level na hari mula sa magkabilang panig, na nangangahulugang lahat sila ay dumating. Ngayon, hindi lang gustong hamanin ni Yezuan si Kwang Zun at War Emperor, kundi pati na rin ang 3 level 9 kings. Hindi ba ito medyo nakakabaliw? Isang Void God Realm Emperor lang ang maaaring hamanin ang 5 level 9 kings ng sabay. Hindi ba nililigawan ni Yezuan si kamatayan? Nang marinig ito, maging si Guan Yulan ay nabigla. Gusto niyang pigilan si Yezuan, ngunit nang makita niya ang kumpiyansa ng ngiti sa mukha nito, pinigilan niya ang sarili. Nakita na niya ang lakas ni Yezuan dati. Wala siyang kakayahan na labanan si Yezuan.
Kailangang malaman ng isa na ang kanyang lakas ay maihahambing na sa isang level 9 king. Si Yezuan ay may wind xingche, wind acceleration, at dalawang space profound meaning. Ang bilis niya ay walang cap-oras. Sa pag-iisip nito, malaki ang tiwala ni Guan Yuan kay Yezuan. Hindi mo alam ang lugar mo. Galit na galit ang War Emperor. Ang paghamon sa kanya ay isang bagay, ngunit ngayon, ang Mud Sovereign ay kailangang idagdag sa halo. Ngayon, gusto ng Mud Sovereign na hamonin ang lahat ng 5 level 9 kings, kasama siya. Ito ay isang ganap na kahihiyan. Kabanata 670. Patay na ang War Emperor. Sige, dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Lumipad palabas ang Battle Emperor, na sinamahan ng isa pang level 9 king. Sumimangot din si Quang Zun. Pagkatapos, naglakad siya palabas, kasunod ang dalawang hari. 5 level 9 kings ang nagtipon. Sa kanilang 5, si Crazy Sovereign at ang War Emperor ang pinakamalakas. Bagamat ang tatlo pa ay level 9 kings lang, isang Empty God Realm Emperor lang ang makakapatay sa kanila. Hindi sila naniniwala na si Yezuan ay isang Empty God Realm Emperor. Napakagaling. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan nang makita niya silang 5. May kabuuang 6 na level 9 kings sa Chaotic Astral Ocean. Maliban sa Empress, 5 na lang silang natitira. Upang mapag-isa ang Chaotic Astral Ocean, kinailangang mamatay si Crazy Sovereign at ang War Emperor. Kung hindi, paano mapapanatili ng Empress ang Chaotic Astral Ocean na makontrol? Sa makatuwid, ang 5 taong ito ay naging mga taong kinailangang patayin ni Yezuan, at naging kanyang mga stepping stone. Nakagawa na ng plano si Yezuan. Pagkatapos pag-isahin ang Chaotic Astral Ocean at tulungan si Guan Yuan na maging overlord, magbubukas siya ng ruta para sa Warlord Palace at papatayin ang kanyang daan pabalik sa Eastern Mainland upang maghiganti kina Jiang Tianjin at Jiang Wenyo. Lumipad si Yezuan sa malayo. Nadama ni Crazy Sovereign at ng iba pa na hindi ito kailangan. Kung tutuusin, kung silang 5 ay nagtutulungan, mapapatay nila si Yezuan sa isang iglap. Biglang inilipat ni Yezuan ang Wind Dragon Slash sa kanyang kaliwang kamay at kinuha ang bawang sword. Ito ang kanyang unang pagkakataon na humarap sa 5 level 9 kings. Hindi siya nang ahas na maging walang ingat at kailangang maging maingat. Anak, ibigay mo ang mana ng Wind Thunder Emperor at ililigtas ko ang iyong buhay. Sinabi ng War Emperor kay Yezuan. Ang pamana ng Wind Thunder Emperor ay tiyak na mga katangian ng hangin at kidlat. Ang anak ng War Emperor ay may katangiang hangin at maaaring gamitin ito. Hehe, kung gusto mo ang mana ng Wind Thunder Emperor, halika at kunin mo ito. Ngumiti si Yezuan. Alam niyang hindi siya magpapahinga hanggat hindi siya namatay. Kahit na nasa kanya ang suporta ng Mysterious Mountain Man, ang War Emperor at ang iba pa ay hindi magpapakita sa kanya ng awa kung hindi siya sapat na malakas. Very good, you have a backbone. Since that's the case, then don't blame me. Sumigaw ang War Emperor at agad na pinalawak ang kanyang teritoryo. Kasabay nito, itinapon niya ang 12-dosenang Virtual God Weapons at inatake si Yezuan. Ang dalawa sa kanila ay 10,000 metro ang pagitan, at ang kanilang mga domain ay nabalot na kay Yezuan. Sa kabilang banda, binalot din ng domain ni Yezuan ang 5 sa kanila. Ang Battle Emperor ay mula sa elementong metal, ang Mud Sovereign ay nasa elemento ng apoy, at ang tatlo pa ay mula sa mga elemento ng metal, apoy, at tubig ayon sa pagkakabanggit. Bagamat mayroong 2 elemento na sumalungat sa kanya, mayroon si Yezuan ang higit pa sa elemento ng lupa. Swish! Si Yezuan ay mabilis na lumipad. Ang pares ng berdeng pakpak sa kanyang likod ay lubhang nakasisilaw. Ang 100% completion high-grade Void God Martial Art, Wind Cleaver, ay naglalaman ng Wind Acceleration Profound Meaning, ang Repulsive Force Acceleration ng Gravity Space, at ang Wind Acceleration ng Wind Space. Pinahintulutan nito si Yezuan, na isa lamang level 7 na hari, na malampasan maging ang Battle Emperor at ang Mud Supremacy. Ano? Nang makitang lumalaban si Yezuan, sa wakas ay naunawaan ng Battle Emperor at ng iba pa kung anong uri ng tao ang kanilang pinukaw. Ang bilis ng level 7 king ay talagang nalampasan sila, na mga level 9 kings. Siya ay isang henyo, hindi isang halimaw. Ang kayamanan ng isang level 9 na hari ay lubhang nakatutok kay Yezuan,
ngunit alam din niya na ang isang piling tao tulad ng Battle Emperor ay hindi ilalagay ang lahat sa kanyang yin at yang ring. Hahanap sila ng lugar na pagtataguan ng karamihan sa kanilang mga gamit. Gayunpaman, hanggat napatay niya ang 5 sa kanila, kahit papaano ay makakalusot siya upang maging isang level 8 na hari. Ang pangunahing target ni Yezuan ay ang Battle Emperor. Ang layo na 1,000 metro ay natakpan sa isang iglap. Sinamantala ni Yezuan ang katotohanan na silang 5 ay natigilan sa pagharap sa Battle Emperor. Wind Space, Gravity Space. Sa susunod na sandali, ginamit ni Yezuan ang Dual Space para paghigpitan ang Battle Emperor. Ang Battle Emperor ay isa ng Pinnacle King, ngunit ang Dual Space ay may malaking paghihigpit sa kanya. Bagamat nakakagalaw siya, 60% lang ang bilis niya kaysa dati. Mamatay, tibak na nakakabasag ng bituin. Napakahalaga ng labanang ito. Dumating si Yezuan sa harap ng Battle Emperor bago itinulak ang kanyang Star-Shattering Sword. Gusto talagang umiwas ng Battle Emperor, ngunit ang bilis niya ay 60% lang ng dati. Bukod dito, napakabilis ni Yezuan kaya hindi siya makapag-react. Hindi niya naiwasan ang pag-ataking ito. Metal Defense. Ang Battle Emperor ay natatakpan ng isang layer ng golden armor. Gayunpaman, pumasok pa rin sa kanyang katawan ang malamig na liwanag. Kotsa, nagsimulang mabasag ang gintong baluti ng Battle Emperor habang bumubuhos ang dugo. Ang Battle Emperor, isa sa 3 Panginoon ng Chaotic Astral Ocean, ay patay na. Agad siyang pinatay ni Yezuan. Natigilan si Wild Sovereign at ang iba pa. Panay ang tingin nila sa katawan ng Battle Emperor, na nabasag sa hindi mabilang na piraso, na nahuhulog mula sa langit. Sa sandaling ito, ang yin at yang ring ay nahulog na sa mga kamay ni Yezuan. F***6, napakakuripot ng Battle Emperor. Si Yezuan ay walang magawa. Sa katunayan, kung mas malakas ang isa, mas maingat ang isa. Ang dami ng mga kayamanan sa Battle Emperor's yin at yang ring ay nakakaawa na maliit. Gayunpaman, ito ay higit pa sa isang level 8 king. Kailangan ko lang pumatay ng 1 o 2 pa at makakalusot ako. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Nabawi niya ang ilan sa kanyang chi, sapat na para magamit niya ang Windfall Cleaver. Inubos ng Star-Shattering Sword ang lahat ng kanyang chi. Kailangan niyang maging mas maingat habang gumaling ang kanyang chi. Kinailangan niya munang umatras. Kuya, nang umatras si Yezuan 1,000 metro ang layo, sa wakas ay nag-react si Kwang Zun. Ang Battle Emperor na kamamatay lang ay ang kuya ni Wild Sovereign. Patayin mo siya. Ang Wild Sovereign ay umungal at kinasuhan si Yezuan. Mabilis na sumunod ang 3 pa, determinadong putulin si Yezuan sa 1,000 piraso. Sa oras na ito, tulala na ang mga tao sa 3 grupo ng mga pirata. Ang Battle Emperor ang pinakamalakas sa 3 Panginoon. Naabot na niya ang rurok at 1 hakbang na lang ang layo mula sa pagiging Void God Great Emperor. Paano mapapatay ni Yezuan ang isang tulad niyan? Ang pinakamahalaga, ang Battle Emperor ay may katangiang metal. Kahit na ang Wild Sovereign ay hindi makakalusot sa kanyang depensa ng ganoon kadali. Gayunpaman, namatay talaga siya ng ganoon. Bukod dito, ang kanyang pagkamatay ay lubhang kaunos-lunos. Sino siya? Bulong ng Empress. Hindi sumagot si Guan Yulan. Tahimik niyang pinanood si Yezuan na hinahabol ng Wild Sovereign at ng 3 pa. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit hinamon ni Yezuan ang 5 level 9 kings ng sabay. Sinabi kaya niya ang totoo. Si Yezuan, na hinahabol ng 4 na grupo ni Kwang Zun, ay umiwas habang binabawi ang kanyang tunay na enerhiya. Sa sandaling ito, nabawi na niya ang 3 bahagi ng kanyang true chi. Sapat na ito para magamit niya muli ang Sword Shattering Stars at pumatay ng 1 king sa 9 na baitang. Gayunpaman, ang Star Shattering Sword ang kanyang pinakamalakas na atake, at walang sinuman ang makatiis nito. Kung ginamit lang niya ang hakbang na ito, hindi ba't ang ibang malalim na kahulugan na naintindihan niya ay magiging mga dekorasyon lamang? Ha, kayong 5, enjoy this move. Tumawa si Yezuan. Bigla niyang naiwasan ang mga pag-atake at tinipon ang 4. Pagkatapos, nakulong niya sila sa 2 espasyo. Bumaba ng husto ang bilis ng 4, at nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sa susunod na sandali, ang 2 espasyo ay napuno ng umaalulong na hangin.